Hi plant people, good afternoon and welcome back to our YouTube channel, Mergence Garden. So ayan guys, ngayon lang ako pumunta dito kasi sobrang init and nakita ko to guys, namulaklak na yung ating mga Gymnocalycium. So nag-open na yung iba, ito yung pink, nag-open na siya oh. Ay, hindi ko nakita. So ang ganda siguro ng flower niya guys, di ko nakita. Ayan. Tapos ito siguro baka bukas or mamayang gabi mag-open siya kasi parang hindi pa to na o-open. Yun pa lang yung pink. Ayan, tapos yung ating ito. Ayan, tapos dito meron pa oh. Pink din guys. Ang ganda ng color nito, pink na pink. Ayan, tapos dito yung ating daydream guys. Ang ganda pala ng flower ng daydream. Ayan oh, pink din siya. Ayan, hindi pa siya totally open. So, malapit na. Ayan. Kasi namumulaklak talaga yung mga daydream natin. So, itong mga daydream ko na to guys ay nabili natin dati ng offset kay Ma'am Joanna Succulents. Ayan. Wala pa talaga tong roots. Parang ano lang siya. Mga babies lang. Tapos tinanggal sa mother plant. Ayan. Ganun lang siya dati guys. And lumaki-laki na siya sa atin. Compare dati. Ayan o. And then ngayon, nagulat ako kasi nakita ko nga siya marami siyang buds. So, ayan, meron nang nauna. So, buti na lang guys, hindi yan kinakain ng, ng daga. Kasi dito sa, sa area natin dito, sa ating mga Astrophytum ay ginangat-ngat dito guys ng daga yung flower nila. Ayan, so ito, kinukot-kot pa rin to nila. Pero, kapag kasi umaga tsaka hapon, dinidiligan ko to. So, medyo, naging okay-okay na ngayon compare nung una ko silang iripat dito. Ayan, so yung, dito oh, nakuha ko kaninang umaga pag dilig ko, kinain na siya guys. Malaki na sana siya, malapit na siyang mamulaklak. Tapos yung pinulinate ko dito banda guys sa area na to, wala na, kinain na niya guys. So may na yun, meron na sana yung buto. Sayang, ayan. Tapos yung mga tinanim ko dito guys sa mga gilid ng ating pots ay, nilipat ko na siya dito. Ito na lang yung natira guys, so. Ayan na lang. Kasi yung iba dyan na wala na, kakakut-kut nga ng daga. Ayan. So, yan yung itsura nila dito ngayon, guys. Ayan. So, sayang hindi natin naabutan itong mag-open. So, ngayon, guys, ay meron tayong gagawin na video para kay ma'am. So, request po ito ni ma'am Michelle Vicente. Ang sabi niya ay, taker naman po ng jelly beans, di kasi ako makakabuhay dito sa akin. So, ayan. Dito tayo guys sa ating jelly bean section. Ayan. So, pasensya nyo na magulo dito sa ating garden kasi hindi pa tayo nakakapag dito guys. So, nagre-repat kasi ako and nagre-rearrange din ako kaya magulo dito. Ayan. So, nandito yung ating jelly beans. Meron pa ako nito guys nandun sa dulo. Yung mga nakuha kong cuttings dito sa ating jelly beans. Tinanim ko siya dun sa isang pot na ganito. Bali, dish na yun guys kasi marami na siyang katabi na ibang succulents. Pero mamaya pupuntahan natin yun at papakita ko sa inyo. So, meron tayo ditong jelly beans at saka Sedum Aurora. So, itong Sedum Aurora guys ay variegated form ng ating jelly beans. Ayan. So, itong ating jelly beans ay nagsimula tayo sa isang ganito lang dati. Yan, free sa atin to ni ma'am. Na-main free ko to kay ma'am, Chanel's Garden before. Ayan, lush ka siya guys nung natin, main free. So, ayan, free lang natin nakuha yan kay ma'am Chanel's Garden. And then, to guys, before, mga kahoy talaga yung mga stem niya. And then, ginawa ko, pinagkakat ko nga. So, para sa sunlight exposure nito guys, ay mahilig po talaga siya sa sun. Ayan, pwede natin siyang ilagay sa full sun. Kasi kapag nasa full sun siya, ay mabilis siyang mag-red yung mga tips. Yung mga leaves niya ay nagre-red. So, kapag stress po talaga ito, ay nagre-red talaga yung leaves niya. Ayan. So, sa ngayon, hindi siya nagre-red. Kunti lang guys yung nagre-red kasi dito banda ay nasi-shade siya. So, wala kasi akong ibang mapaglagyan and gusto ko kasi yung pot ko dito ay uniform. Ayan, kasi pare-pareho yung pot nila dito. So, nag-rearrange ako and before kasi yung nandun sa dulo ay nilagay ko dun yung yung burrito at saka yung donkey's tail. So, ngayon tinanggal ko na at
nilagay ko talaga yung mga puro ganito na talaga. Binalik ko yung dati kasi magulo siyang tingnan. So, ayan. Kaya hindi ko to guys tinatanggal dito. Pero, sanay na to dito guys. And, ano naman to guys, okay naman siya sa rain or shine. Pero kapag nasusobrahan po talaga siya sa water like, kunyari, 1 week nang umuulan sa atin na wala talagang pahinga. So, hindi talaga sila nakakatanggap ng sunlight at hindi sila mainitan. Ang nangyayari po ay nalulusaw din sila. Yan, nagmamash yung mga leaves. So, kaya kapag ganon, pwede natin silang i-ROS. Pero, yung tama lang na ulan yung matatanggap nila. Kapag sobra na yung ulan, ay dapat ilagay na natin sa area na hindi sila mauulan na ng sobra. O hindi na makapagpahinga sila sa, sa basa. Yan, so hindi na sila maulanan. So, sa propagation naman po nito ay na-propagate siya through leaves. Ayan, and then, mas maganda po itong i-propagate from cuttings kasi mas mabilis siyang maparami. Pero tips guys sa pag-propagate ng ating jelly beans from cuttings ay mas gusto niya yung para sa akin na hindi ko alam kung mag-work sa inyo or ganito din yung pag-propagate sa mga iba natin na viewers na mayroong mga jelly beans. Pero sa akin po kasi, di ba sabi ko sa inyo kanina ay natanggap ko to ng talaga siya, makahoy na siya. So, nung kinat ko siya, matanda na talaga guys yung stem niya. So, nung kinat ko siya ay hindi naging success. Kunti lang yung naging success sa pinagpugutan natin kasi matanda na yung stem niya. So, ang nangyayari sa stem niya ay dry. Ayan. So, kapag na-testing ko sa kanya guys, based on my experience, naparami ko talaga siya nung ginawa ko yung ganito, yan, kunyari ganito, yung papakita ko sa inyo, meron ako ditong gunting. Ayan. So, kunyari ganyan, 'di ba ganyan, baby pa yung parang, kumbaga hindi pa matanda yung stem niya. Yan, 'di ba ganyan Yan, ito mga, galing na to guys sa mga cuttings na lang. So, yung pinaka-mother talaga nito ay namatay na kasi nga pinagpupugot ko siya. So, dahil nga matanda na yung stem niya, ay nagsidry sila. So, nandito pa nga yung ibang stem mo. Hindi ko pa natatanggal. Ayan Ayan yan. So, yung iba binunot-bunot ko na. So, ganito, yan, 'di ba? Mga baby pa sila. Kapag ganyan na guys, matangkad na yung stem niya. So, pwede nyo yan siyang i-cut. So, kapag ganyan, nagiging success yung pinugutan natin at saka yung pinugot natin. So, ayan. Kunyari, ito. Pupugutin natin yan siya. Yan. Tapos, basta kapag nagpugot kayo guys, ay dapat dry yung inyong potting mix. Yan, yung potting mix ng inyong succulents or yung potting mix ng inyong jelly beans. Tapos, yung paglalagyan nyo sa kanila guys ay dry din. Ayan. So, wag nyo tong babasain after yung makat or after yung makatan. Ayan. So, dahil naman, sobrang init dito sa amin at dry talaga itong ating jelly beans, pwede natin siyang ipatong lang dyan guys. So, yan. Patong nyo lang yan dyan guys. Hayaan nyo lang yan siya. After 1 week, makikita nyo may new roots na yan siya. So, kakapit na yan siya dyan. So, ganyan lang naman guys yung ginagawa ko dito sa ating mga jelly beans sa pag-propagate sa kanya from cutting. So, pwede naman tayo mag-propagate through leaves. So, marami dito ako mga hinulog-hulog ng mga leaves. Ayan kung makikita nyo, yung mga maliliit na yan guys ay mga nabuhay ko yan sa leaves. So, hindi ko na sila guys sinaseparate kapag nagtatanggal ako. Yan, kunyari ito, gusto nating i-propagate, ayan, tatanggalin nyo lang yan, tapos hulog nyo lang dyan. Ayan, dyan. So, magkakaroon na yan ng babies, ayan. Ayan sa ilalim. Meron siyang mga hinulog-hulog dyan dati at nagkakaroon na siya ng babies, ayan. Yan, pati itong ating guys, pati itong ating Sedum Aurora, ayan, gustong-gusto niya dito sa area na to. Yan, kasi dito natatamaan talaga siya dito guys ng afternoon sun and then morning sun. Tatamaan siya dito. Tapos kapag sobrang naman guys, dito sa area na to, nasi-shade siya. So, hindi siya nasobraan ng init. Ayan, so, pero natatamaan siya dito ng direct sun kapag morning. Tapos tanghali, natatamaan din siya guys kasi nandito siya sa edge ng ating greenhouse. Ayan, dito naman guys, same lang din naman dito sa ating jelly beans na hindi variegated. Yan, ito kasi guys lang to variegated form ng ating jelly bean. So,
Ang tawag lang sa kanya ay Sedum aurora. Pero same lang naman yan guys ng ating jelly bean. So naging variegated lang siya. And ito kung mapapansin nyo, nagre-red siya kasi natatamaan nga siya dito ng direct sun na morning sun and then afternoon. Ayan. Kapag nandito naman galing yung sunlight, nagiging shaded siya guys. Ayan. Pero ngayong tanghali guys, natatamaan siya. So ano na ngayon, mga 2 PM. And natatamaan siya dito sa area na to. Yan, direct sun. Ayan. So, yun lang naman guys. Sa watering naman po, yung requirements naman ng ating jelly beans, sa watering niya ay kapag dry na po yung soil, saka po tayo magdilig. Pero dahil ngayon pong summer, yan, sobrang init. Dahil sobrang init po niya, ang ginagawa ko nito ay sinusok ko siya minsan. And then, every day, dahil nga sobrang init, maghapon lang yan guys, kapag diniligan nyo yan ng umaga or kaya gabi, kapag diniligan nyo yan guys. Kapag maghapon lang yan guys, ay sobrang tuyo na naman ang potting mix niya. Kaya naman nagmi-mist ako sa kanila tuwing hapon. Yan, tuwing hapon. And morning guys, nagbibigay din ako sa kanila ng tubig. Yan, misting lang guys, inisprayhan ko sila. Pero okay naman sila dun guys, nagugustuhan nila kasi nga sobrang tuyo talaga ng nila. Potting mix nila, lalo na't yung gamit natin sa kanila ay rice hull. Yan, so mga magtatanong kung ano yung medium natin or yung potting mix na gamit natin, rice hull lang po, rice hull na fresh at saka yung bulok na. Ayan, pinaghahalo ko lang yan sila. So ayan, yun lang naman po yung yung ginagawa ko dito sa aking jelly beans para mabuhay ko siya dito sa lowland. So nandito guys yung yung kinuha ko dito propagations. Papakita ko sa inyo. Puntahan natin. So, ayan, nandito yung mga propagation ko yan guys. So, yan yung nakuha ko doon guys na cuttings sa ating jelly beans. So, meron din ako niyan, pinropagate. Nandito guys. So, ito nga lang ay napabayaan ko. Tapos, nalagay ko guys doon sa area na sobra siyang nainitan. Kaya ang nangyari sa kanya ay nasunog yung pinakapuno niya. Yan, sa sobrang init. So, buti na lang guys, naagapan ko, nailagay ko siya sa, sa lilim. So, ayan. Kapag bagong cuttings, wag natin sobrang painitan guys, kasi din sila, nasa sunburn. Ayan. Kasi wala yan, wala pa yung, roots. So, ito, may mga roots na siya. Kaso lang guys, kulang to sa dilig. So, hindi ko siya madiligan. Yan, napapabayaan ko siya. Pero ito, galing to dun guys sa, jelly beans natin na pinakita sa inyo kanina. So, mamaya didiligan ko yan. Ayan. Kapag sinisipag tayo, ayan, palagi silang nadidiligan. Pero kapag, minsan tinatamad kasi, syempre guys, sa karamihan nitong ating mga succulents na nandito ay talaga namang, nakakapagod din talaga magdilig. Ayan. So, yun lang naman ma'am yung care tips ko sa ating jelly beans. Yan. Sana po ay mag-work din sa inyo yung ginagawa ko dito sa aking jelly beans para mabuhay ko. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.